Hindi natin talaga nakita yung unified effort or unified messaging, basically, because kung lalapagan po natin ng kanya-kanyang mga agenda at pagsuporta sa kanya-kanyang mga political figures, then it defeats the purpose po, no? Kasi ang kalaban po natin dito, organisado, may pera, may kapangyarihan. This is a very good start, no, I would say, for the mass mobilization ng ating mga kababayan dito sa naganap na mga kilos protesta na to. Na actually, this is one of the, I would say, biggest crowd, no, that had been gathered since I think the time of Gloria Macapagal Arroyo, no? Because in the most recent or past administrations, wala tayong nakita na ganito kalaking mass mobilizations. Yes, there were some protests every now and then, pero hindi ganitong ka-organized at hindi ganito kalaki, no? Which shows that nandun yung galit, nandun yung pagkapuot at pagkamuhi ng ating mga kababayan, and nakikita natin yung variety, no, ng mga kilos protesta. No? This is not just from the civil society, not just from the church, not just from the academe, pero I think it's technically from all walks of life, no? Kasama rito yung mga showbiz personalities natin. They were all there. They came in full force, and I think this really shows, no, that we have a more concerted effort. And I hope this is just the beginning, and that there will be more of this uprisings that will come later on. Pero sana, no, wag nating gawin that it will harbor into violence, no, and militant action, kasi pwede rin itong maging dahilan or justification ng mga nasa kapangyarihan para magdeklara halimbawa ng martial law, no? And if that happens, then I think it defeats the purpose bakit tayo in the first place naggagawa ng mga ganitong pagkilos. So we need to understand that we could still maintain naman yung ating mga saloobin at mailatag yung ating sentimiento at maipakita sa gobyerno na to, no, yung ating galit. Pero we need to still remain faithful to yung sa tinatawag nating decorum and proper airing of grievances. Opo, Prof. At napansin mo ba, naobserbahan mo ba ninyo, Prof, na halos lahat yata ng mga nagpoprotesta ngayon ay mga nasa kabanaang sektor? Yes, actually, no, and this is good. I believe that there is a mobilization from the Gen Z, from the younger sector, and siguro maganda rito, no, na nakita nila yung ginawa at yung matagumpay na pagkakatanggal nung Prime Minister ng Nepal, no, and several other protests that were led by the younger segment of the society, which again gives the idea, no, na itong ating mga kabataan ngayon ay mulat at hindi lamang sila basta-basta observers on the side. Rather, they really want to they really want to show what they're capable of and what they can do, no, especially in the face of serious problems just like this. And siguro mahalaga rin na putusan natin yung epekto ni Congressman Kiko Barzaga, no, which is of course very young legislator, pero nakita natin yung tapang niya, no, to say things that nobody dared to say, and to battle, no, giants, no, that some people in the Congress will just simply let go, no, kumbaga hindi nila papansinin out of fear na kumalaban itong mga malalaking tao na to, kagaya halimbawa ni Martin Romualdez and even Tito Soto and several other personalities. So itong mga ganito kasing figures, no, ito yung mga nagpapasidhi at nagpapatindi ng tapang at kakayahan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga kabataan, no. And I think it's good that we have Congressman Kiko Barzaga there telling us, no, and showing us the way, and maganda yung kanyang naging epekto sa ating mga kabataan. Opo. Isa sa mga naobserbahan pa ninyo, Prof, at naobserbahan din namin dahil sa aming pagko-cover kahapon sa naging protesta nga ng ating mga kababayan, particular na po dyan sa EDSA Shrine, at binaybay nga namin patungong People Monument dyan sa EDSA. Ang madalas na naririnig po ninyo hati yung mga sigaw nila. May iba gustong ipa-resign si PBBM
o Pangulong Bongbong Marcos Jr., yung iba naman ay doon lamang nakatutok sa korupsyon. Dapat may managot sa katiwalian nga, lalo na dito sa flood control projects. Ano ho ba ang inyong masasabi? Ganong mga messaging po ang naririnig po ninyo sa iba't ibang o sa ilang grupo. Magkakaroon po ba o nagkakaroon ho ba na yan ng problema o conflict naman po sa talagang tunay na layunin po natin na sugpuin ang korupsyon dito sa ating bansa? Yes, actually, no, yun yung nagiging problema kahapon dahil nga sa iba't ibang venues, no, and iba't ibang grupo din yung kumbaga nag-organize itong mga pagkilos na to. And yun, hindi natin talaga nakita yung unified effort or unified messaging, basically, because yung ibang mga grupo na nanggaling sa iba't ibang kulay or may iba't ibang kulay na sinusuportahan, ginagamit nila itong pagkilos na to, no, para ilatag yung kanilang sariling political agenda, and that should not be the case, no. Remember that any revolution or any kind of mass mobilization, for it to succeed, kinakailangan po talaga may unified effort, no. Otherwise, kung lalapagan po natin ng kanya-kanyang mga agenda at pagsuporta sa kanya-kanyang mga political figures, then it defeats the purpose po, no. Kasi ang kalaban po natin dito, organisado, may pera, may kapangyarihan. Hindi po pwede na tayo ay basta-basta lamang magkikilos protesta pero wala naman talaga tayong maliwanag na boses or mensahe na gusto nating ilatag, no? So I think it's high time that we try to set aside our political colors, and alam naman po natin ang problema, no? Alam naman natin kung sino po ngayon ang ating kalaban. At I think lalo-lalo na itong mga makakaliwang grupo, no, na ginagamit nila itong issue na to para panagutin apparently or para sirain yung pangalan halimbawa ng mga Dutertes na sa totoo lang naman, even the Vizcayas already said that during the time of President Duterte there was none of this, no. Hindi ganito ka tindi yung naging issue ng systematic corruption, lalong-lalo na sa DPWH, no. So I think it's high time, no, na wag na nating gawin yung mga ganon dahil it confuses the people. At the same time, it doesn't resonate well with the kind of messaging that we need to have laban nga dito sa gobyerno na to, no? So I think mas maganda kung mas mapapag-isa natin yung ating boses dito. Opo. So papaanong magiging implication, kasi sabi ng iba parang hindi pa rin epektibo kasi hati pa rin yung ating mga kababayan pagdating po sa issue na ito, which is dapat ngang panagutin ang lahat ng opisyal ng gobyerno nadawit nga dito sa katiwalian. Yeah, siguro po unang-una kailangan talaga nating tignan, yung sabi ko nga kanina, very important talaga rito yung messaging, because it will translate into the kind of parang reactionary mechanisms na magkakaroon ng taong bayan, lalong-lalo na sa issue na to. Natitingnan natin lagi rito yung ano yung magiging impression nitong mga tao na nirereklamo natin, itong tao na mga minumura at kinakamuhian natin na nasa gobyerno. What will the implication of these actions to them, no? Lalong-lalo na kapag nakita nila tayo mismo ay hindi talaga united. Ano yung klase ng impression na nabubuo sa kanilang kaisipan? So I think these are some of the things, no, that we really need to work on at this point in time. Hindi ko naman may aalis talaga halimbawa itong mga makabayan block, no, na medyo ma-confuse, no, kung ano ba talaga ang kanilang magiging agenda dito sa usapin na to, no.